Mga kapuso, bago sa saksi, nagngangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa bahaging yan ng barangay Dalandanan sa Valenzuela City ngayong gabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, imbaka ng pintura ang nasusunog doon. Umabot na sa ikalawang alarma ang sunog na sumiklab bandang alas 7 ngayong gabi. Patuloy pa ang pag-apula sa sunog. Nauwi sa engkwentro ang pagtugi sa isang mekanikong nagpaputok umano ng baril sa General Santos City. Patay ang suspect pati ang batang 12 anyos na nadamay lang sa operasyon. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Sir, may bata! Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Sa kabila ng babala ng mga residente na baka madamay ang isang bata, hindi nagpapigil ang isang pulis na paputukan ang isang bahay sa Purok Pandian sa Barangay Labangal sa General Santos City pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado. Nahinto lang ito matapos mapuruhan na umano ang target ng mga pulis. Patay na? Natagpuang patay ang 42 anyos na sospek na isang mekaniko. Hinabol ng mga pulis ang target matapos tumakas dahil sa reklamong nagpaputok umano siya ng baril. Pero bukod sa target, isang 12 anyos na babae ang natagpuang duguan. Tinamaan siya ng bala na pinaniniwala ang galing sa kalibre 45 na baril ng sospek. Naigo na ako nga po sa ulo. Sa ulo, niya nilapos diri sa liyog, sir. Yang gigukos ang kaning mga bataa, yang giano ang anak. Diri para masipti ta diri sa ilawom sa Katrina. Naisugod pa ang bata sa ospital, ngunit binawian din ng buhay kinalaunan. Kinuwestiyon ng pamilya ang operasyon ng PNP. Diba ang police to serve, to protect, diba? So dapat, pag ingon pa lang namo nga naay bata, dili unta sila magpabutugod, kay para makadagan sa layo ang kuan, ang suspect. Ayon sa PNP, ginawalang umano nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente na nasa lugar. We will conduct investigation pa if the police personnel exerted due diligence in trying to secure everybody doon because unfortunately residential area kasi ito. We'll review our existing protocols sa Ingana kung that is why higher headquarters conducting transparent investigation so na may shortcomings dire. Hustisya ang hiling ngayon ng pamilya ng bata. Dili jud madawat ang among pagkamata sa kong apo, sir. Ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Patay ang isang buntis at ang kanyang 11 anyos na anak matapos masalpok ng truck ang kanilang bahay sa Bataan. 14 anyos naman ang nasawi matapos bumangga ang isang mixer truck sa bahay sa Maguindanao del Norte. Ating saksihan. Binabagtas ng mixer truck ang kurbadang bahagi ng kalsada sa Barangay Ladia, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte nang bigla umanong mawala ng kontrol ang driver dahil sa mabilis na takbo. Hanggang sa tumagilid at tuluyang matumba sa bahay sa tabi ng kalsada. Agad nagsipuntahan ng mga residente sa pinangyarihan ng disgrasya. Patay ang binatilyong pasahero ng truck matapos maipit sa loob. Sugatan naman ng driver at isa pang lalaking nahagip ng nadisgrasyang truck. Dinala sa pinakamalapit na ospital ang mga sugatan. Hindi naman nasugatan ang may-ari ng bahay. Lumalabas sa investigasyon na speeding ang dahilan ng disgrasya, lalo pat naganap ito sa kurbadang bahagi ng kalsada. Isang truck din ang bumulusok sa isang bahay sa barangay Alas-Asin sa Mariveles, Bataan itong Sabado. Ang masaklap, patay ang isang buntis na ginang at kanyang 11 anyos na anak na babae. Natutulog ang mag-ina sa loob ng bahay nang mangyari ang disgrasya. May narinig lang po akong kadaos-dos, parang yung sasakyan. Panglingon ko po, nakita ko yung mga kadete. Nagkakagulo, nagsisigawan sila. Pangalawang lingon ko po, pagdingin ko po dito sa bahay ng na po ng truck. Napatag ang bahagi ng bahay. Nagkalat din sa daan ang mga karga nitong tile adhesive. Nakausap ng mister ng biktima ang driver ng truck. Nakatalon daw ang driver at pahinante bago pa man tuluyang bumulusok ang truck. Idinadahilan daw ng driver na nawalan siya ng preno habang tinatahak ang pababang kalsada. Pero hindi siya kumbinsido rito. Sir, ako driver din. Ang ano ko dyan, pagkakang na, naka-loader ka na. Para yung preno mo, i-game brake, magsalit sila. Para yung, kasi mainit sir yung panahon. Nagiginit yung mga pesa ng mga sasakyan. Labis ang panghihinayang ni Jo Marie, lalo pa 3 buwang buntis ang kanyang misis. Tuloy ang investigasyon ng pulisya sa disgrasya. Inaalam na rin ang posibleng reklamong kahaharapin ng truck driver. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi.
Hinalay umano ng 4 na binatilyo ang 16 anyos na babae sa Molo, Iloilo City. Base po sa investigasyon, nagkasundong magkita ang biktima at ang 14 anyos itong kasintahan na isa rin sa mga suspect. Pero bigla umanong dumating ang mga barkada ng suspect na pawang mga 15 anyos at doon na nangyari ang pangahalay malapit sa isang lawa. Ayon sa pulisya, pinigilan umano ng kasintahan ng biktima ang mga kaibigan niya pero hindi niya kinaya. Naaresto ang 4 na suspect sa follow-up operation at sa pagtatanong ng mga pulis, umamin umano ang 3 sa mga suspect na gumamit sila ng marijuana. Sinampahan na ng reklamong rape ang mga suspect. Kahit may panibagong big-time rollback sa presyo ng diesel na ipatutupad bukas, humihirit ng 10 pisong taas pasahe ang grupong Piston. At kung maaprubahan, magiging 23 piso ang kasalukuyang 13 pisong minimum na pasahe sa jeep. Saksi, si Maki Pulido. Halos 25 pesos na rollback sa kada litro ng diesel, mahigit 3 pesos sa gasolina at 2 pesos sa kada litro ng kerosene. Bukas, ipatutupad ang ikalawang sunod na rollback ng mga oil company mula nang magdeklara ng ceasefire sa pagitan ng Iran at Amerika. Dahil dyan, maglalaro ang presyo ng diesel sa mahigit 80 pesos hanggang mahigit 111 pesos kada litro. Pero sabi ng mga jeepney driver, malayo pa ito sa dating presyo ng diesel na nasa 50 pesos kada litro. Ang pamasahe natin ngayon nasa dapat ang tamang ng price ng diesel dito nasa 55 to 60. Naawa na lang ako sa mga kapwa ko, maliban sa sarili. Kaya tuloy ang 10 peso permanent fare hike na petisyon ng grupong Piston sa LTFRB. Kung sakali, tataas sa 23 pesos ang minimum na pasahe sa traditional jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ang layunin ay hindi pa para doon sa usapin ng umangat ang buhay ng mga driver, kundi para maibsan yung mas malaking halagang nawala ng kita ng ating mga driver. Hinihingi namin ang pahayag ng LTFRB. Sa akin naman po, kahit papano, nagdadagdag din naman kami ng pamasahe sa, kumbaga hindi na kami naghihingi ng sukle, kumbaga 13 yung singil, ang binibigyan na lang namin 15, pero minsan talaga, kulang-kulang din talaga kami, gipit din talaga. May kabigatan pero natural lang talaga. Natural lang na magtaas sila, nakakaawa din yung mga driver na buwabiyahe. At least may masasakyan. Ayon sa Department of Energy, kinokontrol na ng gobyerno ang presyohan ng petrolyo. Gamit ang police power ng gobyerno batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency, pinasusunod ang mga oil company sa itatakdang presyo ng rollback o kaya price increase adjustment kada linggo. Ang mga oil company na hindi susunod, maaaring isyuhan ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat suspindihin ang kanilang permits o kaya humarap sa kasong kriminal. This is not an arbitrary calculation. We still follow the calculations that we have been using. We consider the 5 days. We consider the exchange rate of the peso to the dollar. We consider the premium that is paid, the insurance, kung magkano yung insurance, magkano yung transportation. If you don't comply, the penalty of that would be 3 months to 1 year imprisonment and a fine ranging from 50,000 pesos to 300,000 pesos. It's more of a criminal penalty. Tuloy rin ang paanyaya ng gobyerno sa mga pampublikong sasakyan na lumahok sa service contracting program. Pero sa mahigit 40,000 bus at jeepney na target may sama sa programa, nasa 20,000 pa lang ang nagpalista. Yung mga nagbiyahe noong Wednesday, dapat ipipay out na namin ng Friday. Kaso 4-day work week sa LTFRB, so today natin ilalabas yung kanilang, just to show them na hindi inaabot ng buwan-buwan po ito. More or less, ilan ang papasok dyan, no? Ang report sa akin, over the weekend, itong weekend na to, baka makompleto na yan eh. Dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng programa. Marami tayong iba't ibang initiative at habang tumatagal ito, nag-iisip pa kami, naghahanap pa kami kung ano pa ang pwedeng gawin. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Crime of passion ang iniimbestigahang anggulo sa pagpatay sa may-ari ng isang condo unit sa Tondo, Maynila. Ang suspect natagpuan ding patay at napag-alamang nanghiram umano ng martilyo bago ang insidente. Saksi si Ian Cruz.
sa ikawalong palapag ng isa sa mga gusali ng condominium complex na ito sa Tondo, Maynila. Natagpo ang duguan at walang suot habang nakahandusay ang isang lalaking condo unit owner. Inabutan pa siyang buhay pasado alas 9 kagabi ayon sa isa sa mga gwardya, pero idineklara ng dead on arrival sa ospital. Hinala ng Manila Police. Pinalo ng matigas na bagay sa ulo ang biktima. Medyo matagal kasi, mga 30 minutes. Malakas kasi yung tulo ng dugo sa ulo niya. Duguan din ang matagpuan sa ground floor ng kondo ang isa pang lalaking wala ng pang-itaas na damit. Itinuring siyang suspect ng Manila Police District sa nangyari sa unit owner sa 8th floor. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na narinig ng mga kapitbahay na humingi ng saklolo ang 39 anyos na biktima. May nakita rin silang lalaki sa loob ng unit. Humingi ng tulong itong ating biktima. Kaya nga lumabas itong mga testigo natin. At paglabas nila dun sa nakita nila sa hallway na itong ating biktima ay duguan na at nakahubad. Matapos magsumbong sa mga gwardya, nagulat ang mga kapitbahay nang makitang pinagkakaguluhan ang isa pang duguang lalaki. Ito rin kasi ang nakita nila sa unit ng nakahandusay sa 8th floor. Pagbaba namin, ayun na, naabutan na namin yung na nakahandusay na doon sa baba. Nagulat sila pagbaba nila, may nakita sila rin doon na kaguluhan at nakita nila same person, yung nakita nila sa editor ay nandun sa baba at sinabing tumalon ito. Patuloy ang investigasyon sa kung paano napunta sa ground floor ang 27 anyos na lalaking itinuturing na suspect. Ang malinaw sa ngayon ay nanghiram ng martilyo ang suspect na lalaki bago ang insidente. Nanghiram siya ng martilyo dito sa kanyang hipag. At yung martilyo meron tayo na recover na martilyo dito mismo sa crime scene. At proseso na yon ng ating taga-forensic unit. At isa sa mga ebidensya natin yon. Crime of passion ang isa sa mga sinisilip na anggulo. So ganun pa man, kumakalap pa rin tayo ng iba pa nating mga ebidensya. Isa lang yon sa tinitignan nating anggulo. Na meron silang relasyon itong ating biktima at itong suspect natin. Nabatid na nakatira rin sa condominium complex ang suspect pero magkaiba sila ng gusali ng biktima. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima at nang itinuturing na suspect na isa sa ilalim sa otopsiya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng lalaking natagpuan sa ground floor, gayon din ang pamunuan ng kondo. Ngunit patuloy nila ang kanilang koordinasyon sa investigasyon ng Manila Police. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi